it's not just on the part of the Philippine Coast Guard na para sa atin, this is already an alarming activity na ginagawa ng China. No? Kung totoo man, si Mayor Alice Go ng Tarlac ay isang ipinatakbo lang at nahalal sa local government ng Tarlac. Nakakabahala ito no, para sa mga kababayan natin Pilipino. And this also calls for us to be more responsible voters bilang mga Pilipino. Huwag tayong magpadala sa mga ganitong mga ways ng People's Republic of China na magpapatakbo sila ng isang lokal na opisyal kung saan susuportahan ito ang for example, yung Pogo, no? Yan yung isang nakikita nating dahilan kung bakit si Mayor Alice ay pinatakbo sa bayan ng Tarlac. So, this is alarming. Again, ang mga ganitong gawain ng China will not be successful kung tayong lahat bilang Pilipino ay magiging mapanuri, magiging responsable sa ihahalal na mga lokal at national na mga kandidato sa susunod na halalan. Secondly, yung tinanong mo naman tungkol dun sa survey ship, no? Na pupunta nga daw sa may bandang Tapanduanes at pumunta sa Northern Samar. Katuwang ng Philippine Coast Guard at ng Armed Force sa Philippines para mas paigtingin natin ang seguridad dito sa Eastern Seaboard. No? This is also another alarming activity na ginagawa ng People's Republic of China. Dahil alam naman natin before, ang nakakabahala lang ng mga gawain ng China ay sa West Philippine Sea. Pero ngayon, pumupunta na sila sa Benham Lights, nagkakandak sila ng Marine Maritime Research Survey na wala namang permiso no, sa Department of Foreign Affairs. The National Task Force West Philippine Sea has already tasked the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to make sure no, na we are still effective in our monitoring dito sa mga ganitong sasakyang pagdagat at tumatawid sa ating exclusive economic zone.